Meron daw po kayong nakita na 31 contractors na nagbigay po ng campaign donations sa tumakbo po mga kandidato noong 2022, no? At yan ay base sa kanilang mga isinumiting SOSE. At Section 95 ng Omnibus Elections Code ay pinagbabawal po na yung mga contractors, subcontractors ay magbigay po ng goods na nagbibigay ng goods and services sa gobyerno. Ibig sabihin may kontrata ay mag-contribute sa partisan political activity. Kasama na dyan yung mga kampanya during the election. Linawin lang po natin, ano? And I think you're looking at 3 or 4 senators na nakatanggap po ng campaign donations from contractors. Linawin lang po natin, ano ba ang pinagbabawal ng batas? Yung pagbibigay ng donasyon o ang pagtanggap ng donasyon during the elections po? Alam niyo po, dyan sa Section 95 ng Omnibus Election Code, dalawa po ang pinagbabawal. Yung una po, yung pagbibigay ng sinumang natural person or any juridical entity na mayroong kontrata or subcontract sa pamahalaan tungkol sa goods, services, or infrastructure na mag-contribute doon sa political expenditures, political, sa campaign, sa pangampanya. Pag tinignan niyo po yung bandang dulo ng Section 95 na yan, nakalagay din po na it is unlawful for any person to solicit or receive any contribution from those enumerated above. So yung isang tao rin po ay bawal humingi o tumanggap ng mga contribution mula doon sa listahan na yan. Alam niyo po, maraming na doon sa listahan. Yung pong mga tumanggap ng prangkisa sa pamahalaan, tumanggap ng loan sa pamahalaan, educational institutions na mayroong loan sa pamahalaan, public utilities, kasama na po yung mga foreign entities, foreign persons, foreign governments, at ito nga pong pinag-uusapan natin, yung mga contractors na may contract at subcontract sa pamahalaan. Okay. So hindi pala gray area kasi remember, I think si Chairman was saying before, gray area yan, yung tumanggap kasi nababanggit si Senator Cheese Escudero, received what? 30 million? 30 million from Lubiano. Lubiano. That was my follow-up question. I wanted to ask Attorney John Rex. I know you cannot second-guess the Senate President, but Senate President Cheese is a lawyer, and yet he made that announcement na meron talaga siyang tinanggap. Hindi naman niya dinideny. At sinasabi nga niyang kaibigan rin niya, no, itong si contractor Lubiano. So yung mga ganun Centerway ba yung kanya? Centerways. So yung mga ganun po na mga pahayag, yan ba makakasuhan kaagad like si Senate President Cheese? Moving forward, kasi sabi mo may linabag na batas, tapos meron tong admission mula mismo sa Senate President. Ano mangyayari ngayon po doon? Ito po ay inaaral po ng COMELEC sa ngayon. Nabanggit po ni Chairman Garcia, hindi lamang po kahapon, kundi sa marami ng pagkakataon na tinitignan ng COMELEC yung bang nag-donate, yung bang mismong kumpanya o yung mga tao na maaring kabahagi ng kumpanya dahil sila'y kakilala, kaibigan, kababata o higit pa. Tinitignan din po natin kasi ang implikasyon ng tinatawag nating corporation code na ang korporasyon po dito sa Pilipinas ay hiwalay yung entity. Doon sa kanyang sinasalihan na korporasyon, magkahiwalay po yan. Pero hindi po namin sinasarampin to dahil nga po dito sa batas natin, natural person or juridical entity na may kontratang direkta sa pamahalaan or subcontract. Sa kabilang banda naman po, any person, hindi nga po sinabi kung kandidato or what, any person po na manghihingi o tatanggap mula doon sa mga pinagbabawal.